Bakit nga ba nagiging house poor ang mga bagong dating dito sa Canada mga tropa? Yung mga Filipino na kararating lang, house poor kaagad mga tropa. Mapapansin mo yan at napansin ko rin sa mga nagdaang taon na maraming mga Filipino dito sa Canada na bagong dating lang ay house poor na kaagad. Ano ba ibig sabihin ng house poor mga tropa? Ang house poor ay yung most ng yung kinikita o yung halos nagpas sa kalahati ng iyong kinikita ay napupunta lang sa expenses related doon sa iyong bahay mga tropa. Whether na nagrerenta ka o meron ka ng sariling bahay dito mga tropa. Ano-ano nga ba mga dahilan mga tropa kung bakit nauuwi yung ibang mga kababayan natin sa pagiging house poor dito o yung kanilang mga kinikita ay napupunta lang sa mga expenses nila sa bahay mga tropa. Kasi marami ako nakitang dahilan mga tropa at marami rin akong napatunayan na sa aking mga pag-research mga tropa, sa mga pagtatanong-tanong dito sa mga bagong dating sa Canada kung bakit nauwi sila sa pagiging house poor mga tropa. Ang unang-unang dahilan mga tropa, pressure kaagad mga tropa. Kasi inaasahan daw nila na kapag nagpunta sila ng Canada ay in span of 1 to 3 years ay magkakaroon agad sila ng bahay mga tropa. At alam niyo kung bakit? Kasi sabi nila, pag dumating ka ng Canada, ang ina-expect daw sa'yo ng mga kaibigan mo at mga kamag-anak mo sa Pilipinas ay yayaman ka na kagad at magkakaroon ka kagad ng bahay. So nape-pressure kagad ang mga ibang kababayan natin na bagong dating dito na kumuha ng bahay kahit hindi pa sila financially stable dito sa Canada mga tropa. Kasi naman tropa, ang pamantayan o yung basihan ng pagiging successful ng isang tao sa Pilipinas ay kailangan meron kang bahay na sarili mga tropa, di ba? Pag sinabing may bahay ka na, sarili mo na to, sabihin successful ka na at napakayaman mo ng tao sa Pilipinas. Pero iba sa Canada mga tropa, ang pagkakaroon ng bahay dito, ang bahay ay isang necessity lang at hindi pamantayan kung ikaw ay successful na sa buhay mga tropa. Kumbaga mga tropa, nape-pressure kagad yung iba sa atin na kailangan ko na magkaroon ng bahay kahit anong mangyari, kahit hindi pa sapat yung aking ipon, wala pa akong emergency fund, at wala pa akong gaano naiipon, hindi ko pa napag-aaralan kung paano magkaroon ng bahay dito at kung ano yung mga gastusin kapag ikaw na ay isang home ownership na dito sa Canada mga tropa. Yan yung mga hindi inaalam ng ating mga kababayan, kaya bumibili kagad sila ng hindi pa wala pang sapat na panahon o hindi pa hinog sa panahon pala para kumuha ka ng bahay mga tropa. Kumbaga, pinipressure sila ng mga nasa paligid nilang tao, pinipressure sila ng mindset nila na kailangan ngayon na bago pa pagtawanan o ano bang isipin ng ibang tao sa kanila mga tropa. So, nape-pressure sila pagdating sa ibang tao. Ito pa yung isang nakikita kong dahilan mga tropa, kaya nauuwi sa pagiging house poor yung ibang mga kabayan natin dito, lalo-lalo na yung mga bagong dating. Yung hindi ka nagko-compute o hindi mo tinatanong yung numbers sa sarili mo kung kaya mo na ba talagang kumuha ng bahay dito sa Canada mga tropa. Kasi alam mo mga tropa, ang misconception ng ibang mga kababayan natin na magkaroon ka lang ng sapat na down payment ay pwede ka nang kumuha ng bahay mga tropa. Hindi pa kasama dyan yung closing cost at saka hindi pa dyan kasama yung buffer mo, yung buffer fund mo na kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan, hindi lang sa bahay mga tropa, kundi sa buhay ng isang Pilipino rito sa Canada. Kapag may nangyari ay saka kukuha ng pera or ano ang ipambabayad mo just in case na magkaroon ka ng emergency sa buhay mo. Yung tinatawag kong buffer fund ay yung emergency fund mga tropa. Iba sa atin ay kumukuha kagad ng bahay nang hindi pa sapat yung kanilang pera sa bangko. O nga, nakapag nakaipon ka na ng pang down payment at pag closing cost, pero may mga iba pang gastusin dyan sa bahay mga tropa na hindi inaalam o hindi inaasahan ng ating mga kababayan mga tropa. Pero ito yung mga gastusin mga tropa, ito yung mga phantom cost na tinatawag. Hindi to hidden charge. Hindi kasama talaga to kapag kumuha ka ng bahay dito mga tropa. Bukod sa mortgage loan na binabayaran mo, magbabayad ka rin syempre ng home insurance, property tax, di ba? Maintenance and repair costs. Siyempre, kailangan mo rin i-maintain yung bahay mo. Hindi mo na ito basta-basta mababayaan. Hindi mo pwedeng gapasin yung damo kapag summer. Tapos kapag winter naman, hindi ka pwedeng mag-shovel, di ba? May mga cost yung mga tropa.
Kung may nasira naman at kailangan mong i-repair, syempre gagastos ka rin ng pera dito para i-repair mga tropa. So yun yung mga hindi hidden cost yun yung phantom cost na tinatawag. Talaga namang kasama kapag kumuha ka ng bahay dito sa Canada. Eto mga tropa, nalaman ko lang to kamakailan nung pinanood ko yung In a Nutshell ni Ina Andalong ba yun, yung isang YouTuber na tumatalakay sa buhay Canada mga tropa. Panoorin nyo yung video niya at marami ka rin matututunan. In a Nutshell mga tropa. So interview niya si Kuya Puto. Kung kilala niyo si Kuya Puto rito sa Canada, isang matagal nang naninirahan dito sa Canada at marami ka rin sa kanya matututunan mga tropa. Sabi niya, yung ibang mga Pilipino kapag na-approve daw ng isang, let's say, isang amount, certain amount ng bangko o ng lender, ay minamax out daw nila yun. Let's say, ipaliwanag ko maiga. Halimbawa, kung ang bangko ay binigyan ka ng 500,000 na approval o approved para kumuha ng bahay, ay minamax out daw nila hanggang 500,000. Naghahanap sila ng bahay na aabot sa 500,000, which is, sabi ni Kuya Puto, ay hindi mo dapat ginagawa at maling-mali daw ito mga tropa. So, hindi ibig sabihin na kapag binigyan ka ng bangko ng ganong halaga, ay yun na yung kailangan mong utangin sa kanila o kailangan mong isagad o kailangan mong i-max out yung binigay sa yung approval ng bangko o ng lender mo mga tropa. Sabi ni Kuya Puto, kailangan mong babaan pa o mas kung kaya nga kalahati lang nun ang kailangan mong utangin sa kanila. Kasi mga tropa, kapag nag-down payment ka, ng 5% lang sa bahay na nakuha mo o kukunin mo, ibig sabihin 95% ng mortgage loan mo ang kailangan mong utangin sa bangko mga tropa. So sa makatuwid mga tropa, kung uutang ka ng 5% o kung magda-down payment ka pala ng 5% ng 500,000, ay ibig sabihin $25,000 ang kailangan mong i-down payment mga tropa. Hindi pa kasama nito yung closing cost, sinasabi ko kanina, di ba? Tapos hindi pa rin kasama nito kapag lumipat ka yung moving cost na tinatawag. Siyempre, kailangan mong umupa o kailangan mong kumuha ng truck na magdadala o maglilipat ng mga gamit mo dun sa bahay na kinuha mo. So, kailangan mong mag-arkila ng mga truck sa acquisition day mga tropa. Madaling salita mga tropa, huwag mong i-max out. Huwag natin i-max out yung binigay sa atin ng bangko na approved na amount. Kasi diyan nagiging house poor karamihan ng ating mga kababayan. Kasi ang akala nila, yun ang kailangan mong utangin sa kanila, which is maling-mali mga tropa at hindi mo dapat ito ginagawa. Tapos ito pa, nakikita kong dahilan mga tropa. So kapag nakakuha ka na ng bahay, acquisition day na, excited ka na sa lahat, kailangan mo nang pagandahin yung bahay, diba? Hindi naman pwedeng ganyan lang yan, diba? So dito nagkakamali yung ibang ating mga kababayan mga tropa. Pagkatapos maka-acquire ng bahay, ay kumukuha ka agad ng ibang mga expenses mga tropa. Binanggit din yan sa In a Nutshell ni Kuya Puto at natuto sa kanya mga tropa. Sabi niya, marami lang tayong mga bagong kababayan o bagong dating dito na kapag kumuha ng bahay ay kumukuha kagad ng bagong sasakyan, brand new na furniture, appliances, gaming station para sa bata, kung ano-ano pang mga bagay na hindi pa nila dapat kailangan sa unang paglipat nila sa bahay mga tropa. Well, hindi masamang kumuha ng mga ganun mga tropa as long as meron kang sapat na pondo kapag ikaw ay lumipat na sa bagong bahay mga tropa. However mga tropa, kung ikaw naman ay wala pang sapat na pondo, lipat mo lang at nagsisimula ka pa lang ulit, nag-iipon mga tropa, pwede ka munang kumuha ng mga gantong bagay sa mga marketplace or sa mga nagbebenta na ng mga second hand mga tropa. At malaking tulong ito para sa iyo para hindi ka maging house poor dito sa Canada. So yun, no? Doon nagkakamali ang mga ibang mga kababayan natin na kapag bago yung bahay at kalilipat mo lang, kailangan kumuha ka o parisan mo to o ternohan mo to ng magagandang mga gamit mga tropa. Diyan nababaon at nagiging house poor kagad ang mga tropa. Ang mga tropa natin na bagong dating sa Canada mga tropa. Imagine mo mga tropa, kung ang bahay mo ay 500,000. So, bayad mo doon ay kung may 10% kang down payment, so ibig sabihin 50,000. Tapos meron maglalabas ka pa ng closing cost. Siyempre meron kang emergency fund just in case magkaroon ng kapalpakan sa bahay mo, sa buhay mo. Tapos meron ka pang kailangan na
pambala pa sa kung ano-ano pa mga gastusin sa bahay na kinuha mo mga tropa. Tapos sasabayin mo to ng iba pang mga expenses, di ba? Let's say, sa bahay mo pa lang ay nasa 30% na or 40% na kaagad ang binabayaran mo. Tapos, meron kang babayaran kaagad na sasakyan, brand new. Minsan, hindi lang isang sasakyan. Kailangan meron si Mrs., kailangan meron si panganay, meron si bunso, di ba? Nagsasabay-sabayan mga tropa, talaga nangyayari yan dito sa Canada. Tapos, syempre, meron ka pang utang na ganun kalaki, tapos meron ka pang annual vacation, which is hindi man masama mga tropa, di ba? Kailangan din natin mag-unwind mga tropa. However, kung pagsasabay-sabayin mo yung mga expenses na yan, lalong kumuha ka pa ng bagong bayad, kalilipat mo pa lang, posibilidad, at talagang napakalaki ng posibilidad na ikaw ay maging houseboy dito sa Canada. Sa madaling salita mga tropa, pinagsabay-sabay natin o pinagsabay-sabay nila yung Canadian dream na tinatawag. Andyan yung pag kumuha ka ng bahay, sabayan mo na kagad ng bagong kotse, bagong furniture, bagong PlayStation, bagong appliances, lahat bago mga tropa. Kaya iba sa atin ay nagiging houseboy na dito sa Canada mga tropa. Totoong nangyayari yan at maobserbahan mo sa iba nating mga kababayan. Meron tayong mga ibang kaibigan na kahit hindi nila aminin ay makikita mo yung pamumuhay nila dito sa Canada na sila ay houseboy dahil nga sa mga ginagawa nilang ganoon mga tropa. Isa pa sa nakikita kong dahil mga tropa, pagkalipat o bago lumipat pala mga tropa, ang mga bagong kababayan natin dito sa Canada ay hindi nag-ipon ng emergency. Nag-ipon lang para doon sa bahay na kukunin nila mga tropa. Tandaan mo mga tropa, kagaya ng una kong sabi kanina, na kailangan mo ng 3 hanggang 6 months ng emergency fund. Ito yung monthly expenses mo mga tropa, no? So, kumpitin mo lang kung magkano yung monthly expenses mo. Halimbawa, ako meron akong ma-reveal yung monthly expenses ko. Meron akong 2,500 monthly na monthly expenses mga tropa. Pinapababa ko pa rin yung kahit paano mga tropa. So, pag sabihin natin mga 2,000 na lang mga tropa. So, times 6 yun mga tropa. So, meron akong kumpitin yung magkano 2, 4, 6, 8, 10, no? 12,000 mga tropa na emergency fund mga tropa. At ito ay liquid at hindi ko ito in-invest mga tropa. Ito rin sa pagkakamali ng mga ibang kababayan natin dito sa Canada na naniniwala sa mga investment guru na yung emergency fund ay in-invest mo rin mga tropa para lumago mga tropa. Pero para sa akin, hindi mo dapat ito in-invest at dapat ito ay liquid at anytime ay available mga tropa. Kaya ako sinabi ng mga tropa kasi kapag kinailangan mo yung pera at ito ay naka-invest, hindi mo ito madaling ma-access mga tropa. At baka manghinayang ka pa kasi tumutubo na yung emergency fund mo. Baka manghinayang kang ito ay ilabas o gastusin mga tropa. So make sure ang emergency fund dito sa Canada ay liquid at anytime ay pwede mong ma-access at available to anytime mga tropa. Ito pa isa dahilan mga tropa. So pagkalipat ng isang kababayan natin sa bagong bahay nila ay agad-agad nilang ipinapaayos o pinaparenovate yung mga isang portion ng bahay nila na hindi nila gusto mga tropa. Which is para sa akin ay maling-mali mga tropa kasi kalilipat mo lang ba't mo aayusin yung bahay o yung isang portion ng bahay mo na hindi mo gusto mga tropa. So, kung ako sa'yo, isulit mo muna yung isang portion na yun ng bahay. Kung baga last pagin mo muna at sulitin mo muna bago mo ito i-renovate mga tropa. Kung ayaw mo talaga itong ayaw mo yung isang portion ng bahay na yung mga tropa. Tiis mo muna, hayaan mo muna doon mga tropa. Kung hindi mo gusto yung pintura, hayaan mo muna. Patagalin mo muna at palumain mo muna bago mo ito pinturahan ulit mga tropa. So yun isa sa mga dahilan na kung bakit nagiging houseboy kasi renovate doon, paayos ng ganyan, kailangan iba yung ganito, di ba? Kailangan maayos yung ganyan, hindi dapat yan ganyan, kailangan yung flooring terno doon sa pintura ng bahay, kailangan yung ceiling ay popcorn o hindi popcorn, di ba? Napakaraming inaayos kaagad pagkalipat pa lang mga tropa. So ibig sabihin kapag gumastos ka sa bahay mo ay cost ito at sigurado maglalabas ka ng pera mga tropa. Kaya mas maganda mga tropa, sulitin mo muna, hayaan mo nang ganyan, gamitin mo muna mga tropa, kumbaga i-enjoy mo muna yung bahay mo bago ka mag-renovate o bago mo to i-refurbish mga tropa. So isa yan sa dahilan kung bakit tayo mga bagong dating dito sa Canada ay nagiging houseboy agad kasi
pinapayos kagad natin yung mga bagay na hindi pa naman dapat ayusin mga tropa sa ating bahay na kinuha. Ang house rule mga tropa, dapat 25 to 28% lang ng iyong take home pay ang dapat ginagasto mo sa bahay mga tropa. Dapat hanggang doon lang. Kasi pag lumagpas ka doon, let's say 30 to 35% na hanggang 50% pa ng iyong take home pay ang ginagasto mo sa bahay, ay makukonsider ka ng house poor dito sa Canada mga tropa. Isa pang dahilan mga tropa kung bakit house poor kagad ay pinipilit nilang makuha kagad yung bahay kahit napakamahal nito at hindi akma sa kanilang annual pay o sa kanilang annual income mga tropa. Halimbawa, kung ang annual income mo lang sa inyong bahay sa buong bahay ninyo kasama yung kita ng asawa mo ay nasa 80% lang o 80,000 lang mga tropa. As ang kinuha mong bahay ay nasa 750 mga tropa, 750,000. So, diba? Kita-kita kagad yung difference mga tropa. Na ibig sabihin, hindi mo kayang o hindi mo afford kunin yung ganong kalaking bahay mga tropa. So, dapat mga tropa, iakma mo lang yung sweldo mo o yung annual income mo doon sa kukunin mong bahay. Pwede na kung nasa 80,000 ka annual ang income ng household niyo, dapat kumuha ka lang ng mga nasa range ng 200,000 to 250,000 na bahay mga tropa dito sa Canada para hindi ka maging house poor dito. At ito pa yung pinakahuli at pinakamalupit na dahilan kung bakit nagiging house poor ang isang bagong dating dito sa Canada. Bukod sa pressure at hindi afford yung bahay mga tropa. Alam niyo kung ano mga tropa? Iniisip kasi nila kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanila. Explain ko maigi sa inyo mga tropa. Halimbawa, ina-expect ng iyong kapatid, ng iyong magulang, ng iyong kaibigan na kukunin mong bahay ay malaki sa inaasahan o mas mahal sa inaasahan nila. Ang mangyayari sa iyo mga tropa, kukuha ka ng ganong kalaking bahay kahit hindi mo afford mga tropa. Kasi iniisip ng mga tropa na kung ano lang sasabihin nila sa iyo. Di ba mga tropa? Sabi nila yung pangarap mo na bahay ay hindi mo nakuha kasi ganun ka, ganto ka at ganyan ka mga tropa. Masyado mong iniisip kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa iyo. Kaya napipilitan kang kumuha ng bahay na hindi mo naman talaga afford at hindi mo to kayang bilhin mga tropa. Kaya ako sa mga tropa, kung bagong dating ka rito sa Canada at balak mo kumuha ng bahay ay huwag mong i-pressure yung sarili mo. Maglaan ka ng 1 hanggang 3 taon para makaipon ng sapat. Ayusin mo yung financial mo, mag-ipon ka ng maigi, mag-ipon ka ng emergency fund, huwag ka magpapapressure sa iba. Piliin mo lang yung gusto mong bahay at yung talaga nasa puso mo mga tropa. Tapos huwag ka ring papabudol sa mga ibang mga nagsasabi sa iyo na ganito yung bahay at malapit sa ganito at malapit sa ganyan. Iakma mo yung pagkuha mo ng bahay sa iyong lifestyle ng mag-asawa mga tropa o sa iyong pamilya mga tropa. Yung lifestyle niyo ay dapat akmang-akma doon sa kukunin mong bahay mga tropa. Kahit hindi ito malaki o hindi ito maganda, kahit hindi ito pasok sa inaasahan o sa panlasa ng ibang tao na lagi mong iniisip na sasabihin na sa'yo, ay dapat mas maganda ay simple lang, di ba? Kahit yung mga decenteng bahay lang na kayang-kaya mo at hindi ka magiging house poor mga tropa. Pero nga sinasabi yung iba na tayong mga tao ay hindi raw natin nakikita yung halaga ng isang bahay ng mga tropa. Tulad ng pagkuha ng bahay na nabibigay naman ito ng basic, diba? Kahit hindi ito malaki mga tropa, kahit hindi ito bongga o hindi ito kaaya-aya sa iba, pero nagbibigay ito ng basic sa'yo. Yung roof o yung bubong na sisulungan mo kapag uuwi ka ng bahay, di ba? Komportable yung couch mo sa simpleng bahay mo. Pagdating ng gabi ay may matutulugan ka at alam mong komportable ka sa higaan mo kasi meron kang sariling bahay mga tropa. So isa yan, dapat ang pamantayan mo yung pagiging simple at dapat decente lang yung kukunin mong bahay at higit sa lahat yung hindi ka mahihirapan mga tropa. So tatanungin kita mga tropa, ano ba ang gusto mo? Isang malaking bahay na bonggang-bongga at talagang napakaganda sa paningin, kumpleto ng amenities, maganda yung pintura, maganda yung mga furniture, di ba? Pero sa kabila naman ito, hindi ka nakakapagbakasyon, hindi ka nakakauwi ng bahay kasi kailangan mong bayaran yung bahay na yon sa lalong madaling panahon. Ibig sabihin nagdo-double job ka o triple job, uuwi ka ng papasok ka ng alas 6 ng umaga, uuwi ka ng alas 8 ng gabi o alas 11 ng gabi, continuous yun.
Tapos hindi ka nakakapagbakasyon, hindi mo na-enjoy ang bahay mo sa madaling salita o sa makatuwid mga tropa. O meron kang napakasimpleng bahay, maayos, disente, pero meron ka namang freedom na pumunta sa mga gusto mo. Let's say makapag-travel ka, nabibili mo yung gusto mo, nakakakain kayo sa labas ng pamilya mo, masaya kayo, at higit sa lahat mga tropa, hindi nahihirapan yung bulsa mo at meron yung pera yung bulsa mo, at higit sa lahat meron kang investment at saka ipon dahil nga simple lang yung pamumuhay mo at simple lang yung bahay mo mga tropa. So isipin mo yung mga tropa at dapat tanongin mo yung sarili mo bago ka kumuha ng bahay dito sa Canada para iwasan mo yung pagiging houseboy mga tropa. Simple pero nagagawa mo yung gusto mo at meron kang ipon o bongga naman yung bahay mo at hindi mo na-enjoy ito at pressure na pressure kang bayaran to at pressure na pressure ka sa mga sasabihin ng iba. Piliin mo kung ano ang gusto mo sa dalawang yun mga tropa. So yun lang mga tropa, sana meron kang nakuha na konting value sa ating usapan ngayon mga tropa. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ay subscribe mo naman ako dito sa aking YouTube channel mga tropa para marami pa akong maibigay na content about buhay Canada at marami pa akong i-share sa inyo na aking mga karanasan dito sa Canada. Kaya i-subscribe mo rin ako mga tropa. Hanggang sa muli mga tropa, ingat ka sa susunod na usapan. Panoorin mo yung susunod na video kasi baka makatulong yan sa iyo sa buhay Canada mga tropa. Ingat ka. Paalam. Mwah.